Sa isang maliit na bahay sa paanan ng mga malamig na bundok ng Baguio, namumuhay si Carla kasama ang kanyang mahirap na pamilya. Siya ay anak ni Mang Jessie, isang masipag na magsasaka sa La Trinidad, at ni Aling Mirna, na naglilinis ng bahay para sa mga mayayamang pamilya sa lungsod. Bagaman sila ay kapos sa materyal na bagay, sagana naman sila sa pagmamahal at suporta sa isa't isa. Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Aling Mirna si Carla na nag-aayos ng kanilang hapagkainan, nagsimula siyang magbahagi ng mga aral tungkol sa buhay habang tahimik na naglalagay ng kanin sa mga plato. Alam mo anak, kahit tayo'y mahirap, mayaman naman tayo sa maraming bagay na hindi kayang bilhin ng pera, sambit ni Aling Mirna, habang maingat na inilalagay ang ulam sa mesa. Paano po yun nanay? Tanong ni Carla, na may halong pagtataka habang tumutulong maghanda ng mesa. Katulad na lamang ng musika na mahal ng iyong lolo. Hindi man niya ito nagamit para yumaman, nagbigay ito sa kanya ng yaman ng kaluluwa na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi, tugon ni Aling Mirna habang tinitingnan ang lumang biolin na nakasabit sa pader ng kanilang sala. Napaisip si Carla tungkol sa sinabi ng kanyang ina. Tumungo siya sa sulok kung saan nakasabit ang biolin, dahan-daang inalis ito sa pagkakasabit, at dinala sa mesa. Nanay, pwede po ba ninyo akong turuan tumugtog nito? Gusto ko rin pong maranasan ang yaman na sinasabi ninyo, sabi ni Carla, na may halong pananabik. Ngumiti si Aling Mirna at tumango. Siyempre anak, magiging masaya ang iyong lolo kung malalaman niyang gusto mong matuto. Habang hinahawakan ang biolin, maingat na itinuro ni Aling Mirna kay Carla kung paano hawakan ang biolin at bow ng tama. Hawakan mo ng mahigpit pero malumanay Carla. Ang musika ay parang dasal, mahinahon pero puno ng damdamin. Sinimulan ni Carla ang kanyang unang aralin sa pagtugtog. Habang mahirap sa una, dahan-dahan niyang natutunan kung paano gumawa ng tunog mula sa instrumento. Pinakinggan niya ang bawat turo ng kanyang ina, isinapuso ang bawat payo. Mahalaga ang bawat nota, pero lalo na ang pagdama sa musika. Isipin mo ang bawat hatak ng bow bilang extension ng iyong nararamdaman, payo ni Aling Mirna habang maingat na inaayos ang posisyon ng mga daliri ni Carla sa fingerboard. Sa gabing iyon, bagaman simpleng melody lamang ang nalikha ni Carla, ito ay musika na puno ng pag-asa at pangarap. Habang tumutugtog, napuno ang maliit nilang tahanan ng kakaibang init sa kanilang mga damdamin na matagal na nilang hindi nadama. Nagpatuloy ang kanilang araw-araw na practice, at sa bawat araw na lumipas, unti-unting natutunan ni Carla hindi lamang kung paano tumugtog ng biolin, kundi pati na rin kung paano magpahayag ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng musika. Sa pagtuturo ni Aling Mirna, hindi lamang teknikal na kasanayan ang kanyang natutunan, kundi pati na rin ang mas malalim na kahulugan ng buhay at ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Sa tuwing siya'y tumutugtog, tila nawawala ang lahat ng kanyang problema. Subalit, tuwing titigil siya at babalik sa realidad ng kanilang kahirapan, muling bumabagabag sa kanya ang pangangailangang maghanap ng mas praktikal na paraan upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pangaral ng kanyang tatay na maghanap ng ibang trabaho, nanatili siyang tapat sa kanyang musika. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa hapagkainan, dahan-dahan niyang binuksan ang paksa tungkol sa kanyang pangarap na maging isang kilalang musikero. Tay, nais ko po sanang ipagpatuloy ang pagtugtog. Alam kong hindi ito yung pinaka-praktikal na desisyon, pero ito po ang nagpapasaya sa akin, sabi ni Carla, umaasang maintindihan siya ng kanyang ama. Talaga anak, alam mo naman ang sitwasyon natin. Paano kung hindi ka magtagumpay? Mahirap ang buhay, lalo na dito sa atin, tugon ni Mang Jessie. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Opo tay, alam ko po. Pero ito po ang tanging bagay na alam kong magagawa ko ng buong puso. Hindi ba dapat ay doon tayo mag-focus sa bagay na mahal natin? Tanong ni Carla, hinihiling sa kanyang ama na suportahan siya. Mahirap anak, pero sige, susubukan kong suportahan ka sa abot ng aking makakaya, sambit ni Mang Jessie, pinilit ngumiti sa kabila ng kanyang mga agam-agam. Kinabukasan, habang si Carla ay tumutugtog sa kanilang sala, lumapit sa kanya ang kanyang ina dala ang ilang lumang sheet music na minana pa nila mula sa lolo ni Carla. Anak, tingnan mo itong mga lumang musika ng iyong lolo. Marahil ay makakatulong ito sa iyo para lalo pang mapaghusay ang iyong pagtugtog, sabi ni Aling Mirna, iniaabot ang mga papel kay Carla. Salamat nanay. Sigurado akong malaking tulong po ito sa akin, tugon ni Carla, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa.
Sa mga sumunod na linggo, lalo pang hinasa ni Carla ang kanyang kakayahan sa pagtugtog. Sa tuwing may libreng oras, makikita siyang nakaupo sa kanilang lumang sofa, at tahimik na pinapakinggan ang bawat nota na lumalabas sa kanyang biolin. Sa maaliwalas na umaga sa Baguio, naglalakad si Carla patungo sa Burnham Park, dala ang kanyang biolin at isang lata na ginagamit niyang lagayan ng mga barya. Habang naglalakad, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin ng lungsod, na nagdadala ng kaunting ginaw sa kanyang balat. Pagdating niya sa park, hinanap niya ang kanyang paboritong pwesto sa ilalim ng isang malaking puno na nagbibigay ng lilim sa isang mahabang upuan. Inilapag niya ang kanyang lata sa harap niya, inayos ang biolin, at nagsimulang tumugtog. Ang mga nota ay umaalingaw sa paligid, umaakit ng pansin mula sa mga dumaraan. Ang musika niya ay tila nagiging parte na ng umaga sa park, masarap sa tenga, at nagpapasigla ng damdamin. Isang matandang lalaki, na madalas niyang makita sa park tuwing umaga, ay lumapit at umupo sa katabing upuan. Nanood siya kay Carla na may ngiti sa kanyang mukha. "Maganda ang tugtog mo, iha," sabi ng matandang lalaki pagkatapos ng isang kanta. Parang nagdadala ng katahimikan sa isang umagang puno ng ingay ng lungsod. "Thank you po, Manong. Masaya po akong naririnig ninyo ang kagalakan sa aking musika," tugon ni Carla, na may halong pagpapahalaga sa kanyang mukha. "Hindi ba't mahirap para sa iyo? Ilang oras ka dito tumutugtog, at hindi rin naman kalakihan ang mga binibigay?" tanong ng matandang lalaki, habang itinuturo ang lata na may ilang barya lamang ang laman. "Minsan po, Manong, pero ito po ang passion ko. Kahit paano, nakakatulong ito sa amin sa bahay. At saka kapag may nagbigay ng tip, kahit papaano pakiramdam ko na appreciate nila ang aking musika," paliwanag ni Carla, habang dahan-daang inaayos ang mga string ng kanyang biolin. "Mahalaga nga naman na gawin mo ang nagpapasaya sa iyo," sabi ng matanda. "Nakikita ko ang iyong dedikasyon. Sana'y marami pang tao na mapakinggan kang tumugtog at ma-appreciate ang talento mo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Carla ang isang malalim na kasiyahan na lumalampas sa anumang material na gantimpala. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Bawat kanta ay may kasamang bagong sigla at pag-asa na baka sa susunod na kanta, mas marami pang tao ang makapansin sa kanyang musika at magbigay ng kaunting suporta. Sa bawat araw na lumilipas, palaging may bagong tao na lumalapit, minsan ay mga mag-asawa na nagpapahinga sa park, mga jogger na humihinto para makinig, at mga pamilyang nagpipiknik. Hindi man laging may nagbibigay ng tip, ang mga ngiti, ang tapik sa balikat, at ang simpleng salamat ay nagbibigay sa kanya ng sapat na dahilan para magpatuloy. Isang hapon, habang nag-iimpake na siya ng kanyang mga gamit, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang bata. "Ito ang paborito namin na parte ng park," sabi ng babae, habang inaabot ang isang maliit na supot ng tinapay kay Carla. "Ang tugtog mo ang nagdala sa amin dito. Salamat sa pagbibigay ng musika sa aming araw." "Talaga po, maraming salamat. Napakalaking bagay po niyan para sa akin," tugon ni Carla, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Habang naglalakad pa uwi, bitbit ang kanyang biolin at ang kaunting barya mula sa kanyang lata, naramdaman ni Carla ang isang malalim na kasiyahan. Kahit na hindi siya mayaman sa pera, ang pagmamahal niya sa musika at ang pagtanggap ng mga tao sa kanyang sining ay sapat na para ituring niyang mayaman ang kanyang buhay. Ang mga araw sa Burnham Park ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kita, kundi ng inspirasyon upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Habang lumulubog ang araw sa likuran ng mga bundok na pumapalibot sa Baguio, naglakad si Carla patungo sa paborito niyang lugar sa Burnham Park, ang tahimik na tabi ng lawa kung saan madalas siyang umupo at magmuni-muni pagkatapos ng kanyang mga pagtatanghal. Ang kapaguran at bigat ng araw ay nadama niya ng husto, kaya naman pumili siya ng isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod, isang lugar kung saan siya makakapag-isip at makakapagdasal ng tahimik. Sa tabi ng lawa, kung saan ang mahinang pag-alon ng tubig ay tila nagpapakalma sa kanyang mga pag-aalala, marahang ipinikit ni Carla ang kanyang mga mata. Sa gitna ng tahimik na gabi, ibinulong niya ang kanyang panalangin. "Panginoon, nagsusumamo ako ng inyong gabay at tulong. Mahirap po ang buhay, at sa kabila ng aking pagsisikap, tila lalo lang po kaming nalulubog sa kahirapan," mahinang sambit ni Carla. "Hindi ko na po alam kung paano pa kami makakaraos. Naway bigyan niyo po kami ng isang himala, kahit na maliit lang, para makatulong ako sa aking pamilya." Habang siya'y nananalangin, unti-unting nagbago ang kapaligiran.
Ang simoy ng hangin ay naging mas malamig, at bigla, isang mahiwagang liwanag ang nagpakita sa ibabaw ng lawa. Ang liwanag ay kakaiba, hindi tulad ng ilaw ng poste o ng buwan. Ito ay isang mahinang liwanag, na tila nagmumula sa ilalim ng tubig, pumapalibot sa kanya at sa buong lawa. Nabigla si Carla sa nakita, ngunit sa halip na matakot, nadama niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang liwanag ay nagbigay sa kanya ng kaginhawahan at lakas, na para bang sinasabi sa kanya na may magandang mangyayari. Sa gitna ng kanyang pagtataka, lumitaw mula sa liwanag ang isang anino. Habang lumalapit ito, naging malinaw na ito ay isang nilalang, maliit, at may hawak na tungkod na kumikinang. Isang duwende, na sa magandang gabi Carla, sabi ng duwende sa isang mahinahon at musikal na tinig. Narinig ko ang iyong panalangin, at naparito ako upang mag-alok ng tulong. Ako si Lino, tagapagbantay ng mga lihim ng lawa na ito. Lumaki ang mga mata ni Carla sa pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Subalit, ang pakiramdam ng kapayapaan na ibinigay ng mahiwagang liwanag ay nagpatuloy na umalalay sa kanya. Lino, bakit, paano po? Nauutal na tanong ni Carla, hindi malaman kung ano ang dapat isipin o sabihin. Huwag kang matakot, tugon ni Lino na nakangiti. Ang mundo ay puno ng mahika na hindi nakikita ng karamihan. Ngayong gabi, pinili kong ipakita ang sarili ko sa iyo dahil nadama ko ang dalisay mong puso at ang tunay mong pangangailangan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap sa tabi ng mahiwagang lawa, unti-unting nabuksan ang isip ni Carla sa mga posibilidad na kanyang kinakaharap, at ang gabing iyon ay nangako ng bagong pag-asa na maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ang lata mo, sabi ni Lino habang marahan na hinahawakan ang gilid nito, ay magkakaroon ng mahika. Sa tuwing may maghahagis ng barya dito habang ikaw ay tumutugtog, ang barya na yon ay magiging ginto. Hindi makapaniwala si Carla, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at pag-aalinlangan. Paano magiging posible yan? Ginto, talaga bang magagawa mo yan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halo ng pag-asa at pagdududa. Oo Carla, pero tandaan mo, ang mahikang ito ay may hangganan at kondisyon. Ang mga barya ay mananatiling ginto hanggat ginagamit mo ang biyaya para sa mabubuting layunin, paliwanag ni Lino. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kanyang mahika. Hindi ito maaaring gamitin para sa kasakiman o sariling kapakinabangan lamang. Ngunit bakit ako? Bakit ako ang pinili mo para bigyan ng ganitong klaseng tulong? Tanong ni Carla, na ang kanyang puso ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Sa aking paglalakbay sa mundo ng mga tao, nakita ko ang iyong kabutihan at ang iyong paghihirap. Napili kita dahil nararapat lamang na ang mga tulad mo, na may dalisay na puso, ang magtaglay ng ganitong klaseng kapangyarihan. Gamitin mo ito para makatulong sa iyong pamilya, at sa mga taong nangangailangan, sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay malumanay at mayroong karunungan. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang dumapo sa lata, at nang naglaho na ito, tila ba wala namang nagbago sa itsura nito, ngunit ramdam ni Carla ang bagong enerhiya na taglay nito. Salamat Lino. Pangako, gagamitin ko ito sa tama at hindi ko sasayangin ang biyayang ito, sabi ni Carla. Ang kanyang mga mata ay namumuo ang luha ng kagalakan at pasasalamat. Mag-ingat ka Carla, at tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay nasa puso at hindi sa ginto, paalala ni Lino bago siya tuluyang naglaho. Ang kanyang anyo ay unti-unting natunaw sa gabi hanggang sa siya'y tuluyan nang nawala. Naiwan si Carla, hawak ang kanyang mahiwagang lata, isang simpleng bagay na ngayon ay magdadala ng di inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya pauwi, dala ang kanyang lata at biolin, mayroon siyang pag-asa at determinasyon na harapin ang bukas na may bago at kakaibang lakas. Maagang gumising si Carla kinabukasan, dala ang bagong pag-asa at kaba sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip mula sa likuran ng mga ulap habang naglalakad siya patungong Burnham Park, dala ang kanyang mahiwagang lata. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga pangyayari kagabi kasama si Lino ang duwende. Bagaman bahagi niya ay may pagdududa, isang mas malaking bahagi ang umaasa na totoo ang kanyang naranasan. Pagdating sa park, hinanap ni Carla ang kanyang paboritong pwesto sa ilalim ng malaking puno malapit sa lawa. Inilagay niya ang kanyang lata sa harapan, hinugot ang biolin, at nagsimulang tumugtog. Ang mga nota ay malinaw at puno ng damdamin,
Umalingongaw sa paligid habang dahan-daang nagtitipon ang mga tao. Isang matandang babae, na madalas niyang makita sa park, ang unang lumapit. Habang nakikinig, ngumiti siya kay Carla at inihulog ang ilang barya sa lata. Palagi kong inaabangan ang iyong pagtugtog, anak. Ang iyong musika ay nagdudulot ng kagalakan sa aking umaga, sabi ng babae, bago nagpatuloy sa paglalakad. Salamat po, Aling Sora, tugon ni Carla. Ngumiti siya ngunit ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa mga barya na yon. Habang tumatagal, dumarami ang mga taong humihinto, nakikinig, at nagiiwan ng barya. Bata, matanda, mga mag-asawa, at mga pamilyang namamasyal, lahat ay tila nahuhumaling sa kanyang pagtugtog. Nang matapos ang kanyang set, halos may kaba si Carla sa pagtingin sa lata. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob, at doon ay tumambad sa kanya ang mga barya na kumikinang na parang mga piraso ng araw, mga purong ginto. Napasinghap siya, hindi makapaniwala. Ang bawat barya ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula, isang pagkakataon para sa mas magandang buhay. Panginoon, totoo nga, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa at pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang lumapit ang isang batang lalaki na madalas niyang makitang naglalaro sa park. Ate Carla, bakit ka umiiyak? Tanong ng bata, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Masaya lang ako, sobrang saya. Ang mga luhang ito ay luha ng kagalakan, sagot ni Carla, pinahid niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa bata. Salamat sa pag-aalala ha, mabuti naman kung masaya ka ate. Ang galing mo kasing tumugtog, dapat lang na maraming magbigay sayo, sabi ng bata bago tumakbo palayo, bumalik sa kanyang mga kaibigan. Sa natitirang oras ng umaga, patuloy na tumugtog si Carla, ngayon ay may bagong sigla. Ang bawat nota at bawat kanta ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Hindi lamang niya nadama ang pagbabago sa kanyang lata, kundi pati na rin sa kanyang puso, isang bagong damdamin ng layunin at mas maliwanag na pananaw para sa hinaharap. Sa pagdating ng mga gintong barya, unti-unting nagbago ang buhay ng pamilya ni Carla. Mula sa dating kahirapan, nakatikim sila ng kasaganaan na hindi nila inakalang mararanasan nila. Isang umaga, habang sila'y naghahanda para sa almusal, ibinahagi ni Carla sa kanyang mga magulang ang milagrong naganap sa kanyang buhay, dahil sa mahiwagang lata na binigyan ng kapangyarihan ng duwende. Nay, tay, panimula ni Carla, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement at pag-asa. May mahalaga akong balita, dahil sa biyayang natanggap ko, gusto ko na pong huminto kayo sa pagtatrabaho. Hindi mo na kailangang maglinis pa ng mga bahay, nay, at tay, hindi mo na rin kailangang magsaka. Nagulat sina Aling Mirna at Mang Jessie sa sinabi ni Carla. Napatingin si Aling Mirna sa anak, hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan, Carla? Paano nangyari yun? Tanong ni Aling Mirna. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa tuwa. Binigyan ng hiwaga ng isang duwende ang lata ko, pagpapaliwanag ni Carla, habang ipinakita ang lata na ngayon ay puno ng kumikinang na gintong barya. Bawat barya na inihuhulog habang ako'y tumutugtog ay nagiging ginto. Sapat na ito para hindi na kayo magtrabaho pa ng mabigat. Si Mang Jessie, na tahimik lamang sa simula, ngayon ay nakangiti na rin. Iyan ang tunay na biyaya, anak. Pero sigurado ka bang gusto mong itigil na namin ang pagtatrabaho? Mahirap man ang buhay sa bukid at sa paglilinis, ito'y naging parte na ng araw-araw namin. Opo tay, sagot ni Carla. Gusto kong magkaroon kayo ng mas maginhawang buhay. Balak kong magtayo ng grocery store dito sa atin. Para hindi na rin kayo masyadong mapagod. Napaluha si Aling Mirna sa tuwa at niyakap ang kanyang anak. Salamat anak, hindi lang ito pahinga para sa amin kundi isang pagkakataon para magkaroon ng bagong simula. Ang plano ni Carla ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya, kundi nagbigay din ito ng inspirasyon sa buong komunidad. Ang balita tungkol sa husay ni Carla sa musika ay kumalat, at maraming tao ang dumating upang pakinggan ang kanyang musika. Habang tumutugtog si Carla sa park araw-araw, mas maraming gintong barya ang kanyang nalikom, at unti-unti nilang naipon ang kinakailangang halaga para sa pagtatayo ng grocery store. Sa mga sumunod na buwan, ang dating simpleng buhay ng pamilya ni Carla ay napalitan ng isang masaya at masaganang pamumuhay. Ang kanilang munting bahay ay unti-unting napalitan ng isang mas maayos at komportableng tahanan. Ang bawat araw ay puno ng pasasalamat at panibagong pag-asa, hindi lamang para kay Carla kundi para sa buong pamilya.
Sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng Baguio, naging abala ang buong pamilya ni Carla sa pagpapatayo ng kanilang grocery store. Ang dating tahimik na kalye ay unti-unting nagising sa ingay ng konstruksyon at sa masiglang pag-uusap ng mga tao. Sa pagbubukas ng grocery store, nagdulot ito ng malaking pagbabago hindi lamang sa buhay ng pamilya ni Carla kundi pati na rin sa buong komunidad. Isang umaga, habang inaayos ni Carla at ng kanyang ina ang mga paninda sa loob ng tindahan, dumaan si Mang Tonyo, isa sa mga matagal ng residente sa kanilang kalye at kilala sa pagiging palakaibigan. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo Carla, bati ni Mang Tonyo habang tinitingnan ang mga istante na puno ng iba't ibang produkto. Opo Mang Tonyo, salamat po sa Diyos at sa suporta ng mga tao dito sa atin, sagot ni Carla, na abala sa pag-aayos ng mga delata. Talaga namang malaking tulong ito sa amin, sambit ni Aling Mirna na may ngiti sa kanyang mukha. Lalo na't mas mura ang benta namin kumpara sa iba, kaya marami ang natutuwa. Napakabuti kasi ninyo Carla at Aling Mirna kaya maraming biyaya ang dumarating sa inyo, sabi ni Mang Tonyo, patuloy ang pagtingin sa mga paninda. Hindi po namin mararating ito kung hindi rin po sa tulong at suporta ninyo, tugon ni Carla. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang batang babae ang lumapit kay Carla, hawak ang kamay ng kanyang ina. Ate Carla, salamat po sa mura niyong bilihin. Nakakabili na po kami ng mas maraming pagkain, sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Nakakataba naman ng puso ang marinig yan, sabi ni Carla, yumuko siya para mapantayan ang tingin ng bata. Anong pangalan mo, Iha? Ana po, sagot ng bata nang may ngiti. Salamat Ana, masaya ako na nakakatulong kami, sabi ni Carla, at binigyan niya ng patpatin na chocolate ang bata, na lalong nagpangiti sa bata. Habang lumilipas ang mga araw, ang grocery store ay naging sentro ng komunidad, hindi lamang bilang tindahan kundi bilang lugar kung saan nagkakatipon-tipon ang mga tao. Ang mga residente, na dati-rati kailangan pang maglakbay ng malayo para makabili ng kanilang pangangailangan, ay ngayon ay may access na sa abot kayang mga produkto na mas malapit sa kanilang mga tahanan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Carla sa likod ng tindahan, napag-isipan niya ang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Nay, mula nung dumating ang mahiwagang lata sa buhay natin, parang nagbago ang lahat. Hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa buong barangay, pagmumuni-muni niya. Tama ka anak, tugon ni Aling Mirna habang pinagmamasdan ang mga mamimili. At sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang magbigay ng pag-asa at tulong sa ating kapwa. Ang kayamanan, gaano man kalaki, ay walang saysay kung hindi ito magagamit sa mabuti. Sa pagtatapos ng araw, puno ng pasasalamat at pag-asa ang puso ni Carla. Ang himala sa kanyang lata ay hindi lamang nagbago ng kanilang buhay kundi nagbigay din ng bagong simula sa buong komunidad. Sa simpleng paraan ng pagtugtog at pagtulong, naramdaman niyang mas malalim ang kanyang koneksyon sa mga tao sa paligid niya, ang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Sa paglipas ng mga araw, hindi lamang ang grocery store ni Carla ang naging simbolo ng kanyang bagong kayamanan at kabutihan, kundi pati na rin ang feeding program na kanyang sinimulan tuwing Sabado ng hapon. Ang programang ito, na itinatag niya para sa mga pinakamahihirap sa kanilang barangay, ay hindi lamang simpleng pagkain at mga groceries tulad ng bigas, ilang delata at noodles, ang ipinamamahagi kundi pati na rin ang pag-asa sa bawat pamilyang pumupunta. Isang Sabado, habang abala si Carla at ang kanyang ina sa paghahanda ng pagkain para sa feeding program, dumaan si Pastor de la Cruz, ang leader ng kanilang simbahan. Carla, napakalaking tulong ng ginagawa mo para sa komunidad. Napansin ko na marami sa mga pumupunta dito ay mas maganda na ang kalagayan kumpara noong nakaraang buwan, sabi ni Pastor de la Cruz habang tinutulungan silang mag-ayos ng mga mesa. Salamat po Pastor, masaya po kami na may kakayahan kaming tumulong. Naniniwala po ako na ang pagbabahagi ng biyaya ay may dalang mas maraming biyaya, sagot ni Carla, habang iniaayos ang mga supot ng bigas at gulay na ipamimigay nila pagkatapos kumain ang mga tao. Ngunit Carla, hindi naman kaya masyadong marami ang tulong na ito. Paano mo nagagawang bilhin ang lahat ng ito? Ang mga bigas, gulay, at pagkain tuwing Sabado ay hindi biro ang halaga, tanong ng pastor, na may halong pagtataka at paghanga. Isa po itong biyaya Pastor. Mas pinili po naming mag-focus sa pagtulong. Huwag po kayong mag-alala, mayroon po kaming sapat na paraan para ito'y mapanatili, sagot ni Carla,
Pilit itinatago ang lihim ng mahiwagang lata. Habang nagpapatuloy ang feeding program, maraming tao ang lumapit kay Carla, nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Isang ina, na may dalang maliit na bata, ang lumapit kay Carla. Carla, maraming salamat po talaga. Ang Sabado ay ang laging hinihintay naming araw sa buong linggo dahil sa inyong tulong. Hindi lang basta pagkain ang naibibigay ninyo, kundi pag-asa rin. Sabi ng ina, ang kanyang mata ay namumuo ng luha. Nako, wala po iyon. Masaya po kami na nakakatulong sa inyo. Sana ay magpatuloy po ang inyong magandang kalagayan, tugon ni Carla, na may ngiti sa kanyang labi. Habang papalubog ang araw, ang damdamin ng pasasalamat at pagkakaisa ay ramdam sa buong baryo. Ang lahat ay nagtataka kung paano nagagawa ni Carla ang lahat ng ito, ngunit walang nakakaalam ng lihim ng mahiwagang lata. Ang pamilya ni Carla lang ang nakakaalam na ang bawat gintong barya mula sa mahiwagang lata ay ginagamit para sa kabutihan ng kanilang komunidad. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit si Carla at ang kanyang pamilya, nagtipon sila sandali upang magdasal at magpasalamat sa mga biyayang kanilang natanggap at naibahagi. Patuloy natin itong gagawin, hanggat may biyaya tayong natatanggap. Ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi nito sa iba, sabi ni Carla sa kanyang pamilya, na buong puso nilang sinang-ayunan. Ang kanilang tahanan, na puno ng pagmamahal at pasasalamat, ay nagsilbing liwanag sa kanilang lugar, na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa bawat pamilyang kanilang natutulungan. Sa kabila ng masaganang pagbabago sa buhay ni Carla at sa kanilang baryo, hindi lahat ng mata ay puno ng paghanga at pasasalamat. Ang ilang mapanuring mata ay nagtanim ng pagdududa at pagnanais na malaman kung paano nga ba biglang yumaman si Carla. Ang mga chismis ay mabilis na kumalat, at hindi nagtagal, ang ilan ay naglakas loob na subukang alamin ang lihim ni Carla. Isang hapon, habang abala si Carla sa pagtugtog sa Burnham Park, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumapit at umupo sa isa sa mga bakanteng upuan malapit sa kanya. Habang nakikinig, paminsan-minsan niyang sinusulyapan ang lata ni Carla na puno ng mga barya. Matapos ang ilang sandali, bigla at mabilis na tumayo ang lalaki at kinuha ang lata. Nagulat si Carla at mabilis na tumugon sa pangyayari. "Teka, ano ang ginagawa mo?" sigaw niya habang hinahabol ang lalaki. Sa kanilang pag-aagawan, natapon ang laman ng lata at ilang piraso ng ginto ang kumalat sa damuhan. Agad itong nakatawag pansin sa mga taong nasa paligid. "Gold. Totoong gold ba ito?" bulalas ng isang babae habang pinupulot ang isa sa mga barya. Habang nagpupumiglas si Carla na mabawi ang kanyang lata, hindi niya napigilan ang ilang tao na masaksihan ang pagbabagong anyo ng mga barya. Ang mga hiyawan at bulungan ay mabilis na kumalat sa mga taong nasa park. "Paano naging ginto ang mga barya?" tanong ng isang lalaki, nagtataka at namamangha. Nang makuha muli ni Carla ang lata mula sa magnanakaw, lumapit ang isang lokal na mamamahayag na nandoon upang gumawa ng kwento tungkol sa park. Nakita niyang ito ay isang mas malaking balita. "Carla, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung paano naging ginto ang mga barya?" tanong ng mamamahayag habang itinututok ang mikropono sa kanya. Si Carla, na napapalibutan ng mga tao na puno ng paghanga, inggit, at suspecha, ay piniling manatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pag-aalala at determinasyon na protektahan ang lihim na hindi para sa kanyang sarili lamang kundi para sa kabutihan ng marami. Ngunit ang desisyon na ito ay nagdulot ng mas marami pang haka-haka sa mga tao. "Kung may mahika siya, baka may iba pa siyang itinatago," sambit ng isa sa mga taong nakikiusyoso. Ang tono ay may bahid ng pagdududa at selos. Sa gitna ng tumataas na tensyon, isang matandang babae mula sa kanilang barangay, na matagal nang nakikinabang sa kabutihan ni Carla, ang lumapit upang ipagtanggol siya. "Tumahimik kayo, marami siyang natutulungan. Hindi ba't ang mahalaga ay ang tulong na naibibigay niya sa maraming tao? Ang paghuhusga ninyo ngayon ay walang batayan." Sa gitna ng lumalaking gulo at usisa sa Burnham Park, hindi sinasadyang naiwan ni Carla ang kanyang mahiwagang lata habang sinisikap niyang umiwas sa mga matang nakatutok sa kanya. Ang lata, na ngayon ay alam ng lahat na nagtataglay ng mahiwaga at kakaibang kapangyarihan, ay mabilis na nakakuha ng pansin sa isang mayamang negosyante na matagal nang naghahanap ng paraan para madagdagan pa ang kanyang yaman. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay abala pa rin sa pagtatalo at pagtataka kung paano nagiging ginto ang mga barya, dali-daling kinuha ng negosyante ang lata na walang nakapansin. Sa kanyang isip,
Ito ang magiging susi upang lalo pang lumago ang kanyang kayamanan. Nang mapansin ni Carla na wala na sa kanyang tabi ang lata, siya ay dali-daling nagbalik sa kinaroroonan nito, ngunit huli na ang lahat. Ang lugar ay halos bakante na, maliban sa iisang piraso ng ginto na nasa damuhan, isang tira ng mahiwagang pagbabago na hindi nakuha ng magnanakaw. Agad na lumapit si Carla sa pinakamalapit na pulis at nagsumbong tungkol sa nangyari. Habang kinakausap ang pulis, hindi maiwasan ni Carla ang makaramdam ng matinding pangamba at pagkabalisa. Nawala po ang lata ko, yung lata na pinaglalagyan ko ng mga barya nakita ko sa pagtutugtog. May kumuha at kailangan ko po itong mabawi agad, paliwanag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ma'am, gagawin namin ang lahat para matulungan kayo. Pero kailangan namin ng mga detalye tungkol sa nangyari at sa tao na posibleng kumuha ng inyong lata, sabi ng pulis, habang isinusulat ang mga detalye sa kanyang notebook. Habang nag-uusap, isang matandang babae na saksi sa pangyayari ang lumapit at nagbigay ng karagdagang impormasyon. Nakita ko po, may isang lalaki na mukhang mayaman, ang bigla na lang kinuha ang lata at mabilis na umalis, sabi ng babae, inilalarawan ang hitsura ng negosyante. Gamit ang impormasyong ito, nagsimula ang pulisya sa kanilang investigasyon habang si Carla naman ay bumalik sa lawa kung saan niya unang nakatagpo si Lino. Doon, sa tabi ng tahimik na tubig, muling nanalangin si Carla, umaasang muling matagpuan ang duwende na maaaring magbigay ng solusyon sa kanyang problema. Pakiusap Lino, kung naririnig mo ako, kailangan ko ng iyong tulong ngayon higit kailanman, bulong ni Carla sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Habang lumulubog ang araw, naiwan siyang mag-isa sa tabi ng lawa, naghihintay sa hindi tiyak na tulong. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba sa maaaring mangyari kung ang lata ay hindi na maibalik. Sa madilim at tahimik na gabi sa tabi ng lawa, habang ang mga luha ni Carla ay pumapatak sa malamig na lupa, isang pamilyar na liwanag ang muling lumitaw mula sa kalmadong tubig. Si Lino, ang duwende na nagbigay ng mahika sa kanyang lata, ay muling nagpakita sa harap niya. Lino, salamat at dumating ka, sabi ni Carla, ang kanyang mga matay puno ng pag-asa at kaginhawaan sa muling pagkikita nila. Lagi kong naririnig ang tawag ng mga may dalisay na puso Carla, tugon ni Lino habang lumulutang malapit sa dalampasigan. Nalaman ko ang iyong pagsubok. Mahirap talaga kapag ang biyaya ay naging sanhi ng inggit at kasakiman sa iba. Ewan ko ba Lino? Akala ko ang pagkakaroon ng mahiwagang lata ay magdadala ng tulong hindi lang para sa akin kundi pati na rin sa iba. Hindi ko inasahan na magdudulot ito ng ganitong kaguluhan, malungkot na sabi ni Carla. Ang tunay na yaman Carla, ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihan ng puso. At iyon ang mayroon ka, paalala ni Lino. Ngunit, kailangan nating maging maingat. Ang kapangyarihan, kahit na may mabuting intensyon, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Tulungan mo ako, Lino. Paano ko mababawi ang aking lata? Mahalaga ito hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat ng natutulungan ko, pakiusap ni Carla. Tutulungan kita, ngunit tandaan mo na ang tunay na kapangyarihan para sa pagbabago ay nasa iyong mga kamay, hindi lamang sa lata, sabi ni Lino, habang unti-unting umilaw ang kanyang tungkod. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula rito, at isang mapa na gawa sa liwanag ang lumitaw sa harapan nila. Ito ang landas papunta sa iyong lata. Sundan mo ito, at mag-ingat ka. Buong tapang na sinundan ni Carla ang landas na itinuro ni Lino. Ang bawat hakbang ay nagdala sa kanya palapit sa lugar kung saan itinago ng mayamang negosyante ang lata. Nang marating niya ang isang lumang bodega sa isang masikip na kalye, nakita niya ang kanyang lata, nakatago sa isang sulok, na tila bagong lagay lamang. Sa tulong ng liwanag na dala ni Lino, dahan-dahan niyang nilapitan at kinuha ang lata. Walang ibang tao sa loob, tila itinakda ang sandaling iyon para sa kanyang pagbabalik. Habang hawak ang lata, bumalik si Carla sa lawa kung saan siya nagmula, at muli, nakita niya si Lino. Salamat, Lino. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Carla, ang pinakamagandang pasasalamat ay ang ipagpatuloy mo ang iyong mabuting gawa. Gamitin mo ang kapangyarihan ng lata sa tamang paraan, at lagi kang mag-ingat sa mga nagnanais na gamitin ito sa kasamaan, sabi ni Lino. Nangako si Carla na gagamitin ang lata para sa kabutihan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga nangangailangan. Ang muling pagbalik ng lata ay hindi lamang isang tagumpay laban sa kasakiman,
kundi isang pagpapatibay sa kanyang misyon na maglingkod at magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Matapos ang lahat ng mga pagsubok at karanasan sa Burnham Park, naisip ni Carla na panahon na para sa isang bagong simula. Bitbit ang kanyang mahiwagang lata at biolin, nagpasya siyang lumipat sa Maynila, kung saan wala ni isang nakakaalam tungkol sa hiwaga ng kanyang lata. Sa Maynila, nagsimula siyang tumugtog sa Rizal Park, kung saan maraming tao ang naaakit sa kanyang musika. Dito rin siya nadiskubre ni Maestro Ricardo, ang conductor ng isang kilalang orkestra, na humanga sa kanyang talento at nag-alok sa kanya ng pagkakataon na sumali sa kanilang grupo. Ang iyong musika ay may pambihirang damdamin at teknik, sabi ni Maestro Ricardo sa kanya, isang hapon matapos ang kanyang pagtugtog sa park. Nais kong isama ka sa aming orkestra para magbahagi ka ng iyong talento sa mas malaking entablado. Nagpasalamat si Carla at tinanggap ang alok. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Maestro. Isang karangalan po para sa akin na maging bahagi ng inyong grupo. Kahit na bahagi na siya ng isang sikat na orkestra, patuloy pa rin si Carla sa pagtugtog sa Rizal Park tuwing may libreng oras. Para sa kanya, ito ay isang paraan upang manatiling konektado sa mga ordinaryong tao na siyang unang sumuporta sa kanya. Bukod sa kanyang mga pagtatanghal, ipinagpatuloy din ni Carla ang pagtulong sa mga nangangailangan sa Maynila. Gamit ang kanyang mahiwagang lata, nag-organisa siya ng mga feeding program at namimigay ng mga groceries sa mga mahihirap na komunidad. Tuwing Sabado, nagtitipon ang mga tao sa isang lugar kung saan siya namimigay ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Isang araw, habang namimigay ng pagkain, lumapit sa kanya ang isang babae na may bitbit na bata. Salamat sa tulong mo, Ma'am Carla. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking bagay ang ginagawa mo para sa amin, sabi ng babae, ang kanyang mga mata ay namumugto sa pasasalamat. Tulong ko lang ito, at masaya ako na may nagagawa ako, sagot ni Carla, habang inaabot ang isang bag na may bigas, delata, noodles at iba pang pagkain sa babae. Walang anuman, sana ay makatulong ito kahit papaano. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong napamahal si Carla sa mga tao sa Maynila. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtugtog at pagtulong, at sa bawat pagtatanghal niya sa orkestra o sa park, at sa bawat pagkakataong siya ay nag-aabot ng tulong, nadarama niya ang tunay na kahulugan ng yaman, ang yaman na hindi nasusukat sa ginto kundi sa dami ng buhay na kanyang napabuti.